viewers and followers of Hi Buhay. My name is Luz Mario Adion. I'm 48 years old. I'm a lawyer and currently a clerk of court of the MPCC branch to Puerto Princesa City. Sana sa araw na to marami kayong matutunan sa akin. I hope to inspire those who are interested in pursuing a law course or a law degree and becoming a lawyers. Okay? Back to you, Glenn. Okay, so magandang umaga po mga taga-subaybay nating mga kabuhay. Sa umagang ito, isang natatanging bisita na napakalapit po sa puso ng inyong Sir Glenn. Siya po ay ating kababata, kasama sa mga laro-laro nung unang panahon. Okay? At bilang isang ka-eskwela rin, nung kami ay nagiging kamag-aral ko siya sa elementarya at sa sekundarya. At answered prayer po tayo sa ngayon dahil inilian po niya ang isang mahalagang panahon para po tayo ay matulungan at magabayan sa mga usapin tungkol sa mundo ng abogasiya. Let us all welcome Attorney Luz Adion. Attorney, good morning. Kamusta po ang buhay dyan? Good morning, Glenn. Sir Glenn, good morning. Okay lang naman, okay naman. So far, so good. I can't complain. God has been so good. Yes. And, so, I hope everything's fine din sa iyo. Especially sa iyo, di ba? Famous ka na ngayon. Tandaan muna, Attorney. Okay. So, simulan na natin, Attorney, ang ating bakbakan ng mga tanungan ngayong umaga. Grabe, natakot naman ako bigla at bakbakan talaga. Sige. Okay po. Una, Attorney, bakit mo pinasok mo yung mundo ng pagiging abogada? Pwede mo bang ma-share sa ating mga taga-subaybay ang dahilan ukol dito? Actually, wala akong plano maging lawyer talaga. Kaso, initially, ang gusto ko talaga is architecture. Kaso, maraming mathematics. So, buko sa math, abinado ako dyan. So, I went to the liberal arts department. Okay, so I took a pol-sci instead. Ang math doon is yung basic lang. And then, after nun, when I finished my pol-sci degree, wala ka na rin mapupunta ang iba. If you will not proceed to law, parang hanging ka. Okay, so I took up law dahil yung tatay ko was also a lawyer. He was the clerk of court of the JDRC dati, yung Juvenile and Domestic Relations Court. So, because of that, kaya nag-take up ako ng law. Kasi wala na rin they urged me to take up nursing. Ayoko rin, takot ako sa dugo. Ayoko ng mga ganun. So, because of those limitations, I took up law and once there, I found na talagang nagustuhan ko siya because first of all, I love research and yung pag na-challenge ka, ano bang pwede kong gawin dito? Yun, I love that. So in law, may ganon eh. So yun, that's how I became I took up law and became a lawyer eventually. Yes, thank you so much. Ay, back to you, Glenn. Sorry. Yes, thank you so much po sa isang magandang, patikim, ika nga, ng aming pagkikilala sa iyo po. Okay, so, Attorney, kamusta naman yung journey mo at bago mo na talagang natamo, na-achieve yung goal mo to become a lawyer? Kamusta naman yung journey, pakikipagsapalaran mo bilang isang Luz Adion? Ay, nako. My journey to becoming a lawyer is actually 23 years in the making. Would you believe that? Kasi I graduated in 2000 pa. I was a batch 2000 graduate of UI, actually. Pero sadly, wala na kaming law sa UI. So, that's how. So, I actually, Glenn, sa totoo lang, I passed the bar on my 5th try. Yan ang totoo.
The first time, I got homesick. So, first time ko mahiwalay sa family. Hindi ako nakapag-aral talaga ng maganda. I should have never proceeded with bar exams then. Because I really knew I was not prepared. Pero because nandun na I applied. I was in Manila for the review. But I had to go home in August. September yung exam. I had to go home kasi hindi ko na kaya. Sabi ko, either you let me go home or I won't take the exam. Sabi ko kasi lungkot na ako doon. So I had to go home. Pumayat ako ng husto noon. Grabe. As in, it was a very traumatic experience, I would say. Then, in 2002, I tried again. I was pregnant. I took the bar. I finished the bar in September. Pagka-uwi ko, a week after I went home from the bar exams, I gave birth to my eldest. Okay, so on my third naman, parang kinuha ko siya kasi gusto ko na umalis sa work. Sorry. I want to, minsan pag you're pushed against the wall, you out of desperation, you seek ways, diba? So, that was my third. The fourth was the same. Gusto ko na umalis sa trabaho. That's why another work yun, ibang trabaho. So, that's how. And, after nun, it was a very traumatic experience, the fourth try. Why? Because, akala ko ng time na yun ay mamamatay na ako sa nervyos. Dati kasi ang bar exams is 1 month. 1 month long. For every 4 Sundays yan. For 8 subjects. Dinidivide siya. 2 subjects per Sunday. Nung third Sunday, commercial law and criminal law, those two are my parang weakest. Okay? I consider myself weak in those subjects. Then, at the time, so every time na may pre-bar na tinatawag yan, pre-week. So, 1 week, parang 6 days na pwede ka mag-review for the Sunday exam. Pag every time na magbubukas ako ng libro, nagpapalpitate ako. Kasi nagpapanic attack ako. So, I was not able to read. So, sabi ko, ano ba to? Tapos, every Sunday, nung time na yon, dati kasi, isang venue lang for the entire Philippines. Lahat ng examinees, bar examinees will convene in that place, in that single place, dati UST. And all of us will take the exam there. So, para marinig ng lahat yung signal nila na the start of the exam, magpapasiren yan sila. Yung ganon. Pag narinig ko na yan, Diyos ko, yung heart ko parang tatalon. And it will last until I finish the exam. Ganon siya. So sabi ko, parang worth pa ba? When I did not make it that time, I vowed to myself, I will no longer take the exam. Sabi ko, Lord, baka talagang parang hindi sa akin yan. So, and noong 2016, nakapasok ako sa court as court decongestion officer. It was a contractual position with the Supreme Court. Ang trabaho mo doon is to draft decisions, to resolve motions, mga ganon. So, I enjoyed the job talaga. So, it lasted for 1.5 years. Then, before I applied for the permanent position of Clerk of Court sa MTCC Branch 2 in 2018. So, 2018 hanggang ngayon, doon pa rin ako sa MTCC Branch 2 as Clerk of Court. And, sabi ko, hindi na talaga ako kukuha. Pero, when the pandemic hit, naging online lahat. And there was a time na hindi sila nag-bar exams because of the, yung prohibition on face-to-face meetings, diba? So, walang bar exams noon. So, noong 2020, 2021 ata yun, 2020 and 2021, pinag-isa nila yung bar exams. Tapos, ginawa nilang computerized. And they distributed the examinees all over the Philippines. May mga bar testing centers na all over the Philippines. So, yun ang nangyari. And kasi nung time namin, handwritten, notebook, magsusulat ka.
So, ngayon, computer na, laptop. Ang itatype mo na yung sagot mo. Pero, doon ka pa rin sa venue. Pero itatype mo na. So, nung time na yun, pero kahit na nag-computerize, wala pa rin ako talagang, hindi ko na talaga kinonsider na mag-exam ulit. Kasi, yun talaga siguro tinanggap ko na siguro, Lord, hindi para sa akin yan. Okay? Tsaka yung trabaho ko naman, it's as if I'm a lawyer already. Yung gano'n na yung trabaho ko eh. So, title lang ang kulang. It doesn't really matter to me. Sabi kong gano'n. Kasi ang gusto ko yung trabaho. I love the work. So, yun. Nung 2022, mga April ba yun or thereabouts, may isa akong kasama from another branch who came to me. Kasi, niya ako, parang in-encourage niya ako. Taga-Iloilo din yan siya. Nangching, sabi niya, Nangching. Exam ta, sabi niya, gano'n. Exam tayo. Ay, ayoko na. Gano'n. Tapos dumaan yung judge namin. Nakita niya kami nag-uusap. Sabi niya, nag-uusapan niyo? Tapos sinabi niya, Judge, hindi nire-recruit ko, mag-exam kami. Yung gano'n. Si ma'am, yung judge namin, kasi gustong-gusto niya yan ako mag-exam. Pero sabi ko, tinatawa-tawanan ko lang siya. Sabi, kaya na ako, ma'am, sabi gano'n. Nung narinig niya yon, alam mo, inaraw-araw niya ako kulit. Inaraw-araw niya ako, Miss Ching, mag-exam ka. Wala pa rin ako, diba? Nung una talaga wala akong interest. Hanggang sa siguro parang araw-araw kong nire-remind, parang, sige na nga. Sige, parang gano'n. So, I tried. Nag-enroll ako sa PUP, sa refresher course nila, online. So, it was very convenient. I did not have to go to Manila to enroll. Dito lahat. So, ang klase ko is Thursday, Saturday ng gabi, and then Thursday, Friday ng gabi, and Saturday the whole day. Tapos, yun, tapos nag-review ako online din. Saturday, Sunday, the entire weekend yan. Wala akong weekend. Kasi klase yan the entire time. Then September came. Ang exam that time is no longer 1 month. 3 days lang siya. Tapos in a span of 8 days. Isipin mo yun. So first day, 2 exam, 2 subjects. Sunday yon, Wednesday, 2 subjects. Sunday, 2 subjects ulit. Alam mo, Glenn, siguro, excuse me, sorry, sa pagod, yung, minsan hindi na pumapasok yung binabasa mo. No matter how you try, no matter yung dedication mo, determination mo, hindi na siya pumapasok. Siguro yung saturation point na reach na, wala nang pumapasok. Friday yon, yung Friday prior, yung last exam. Grabe na yung frustration ko. Kasi sabi ko, hindi na ako maka-review. Paano gagawin ko? Last na to. Anong mangyayari? Ang Friday pa naman is criminal law and remedial law. Remedial law is 25%. That is the highest percentage. Siya yung pinakamataas. So, grabe na yung frustration ko. Tapos sabi ng asawa ko, supposed to be magsisimba kami ng morning. Hindi kami nagising kasi nga grabe na yung pagod ko siguro. Tanghali na ako nagising. Sabi ko, mamayang hapon na lang. Ang sinisimbahan namin is yung sa Malacanang banda sa San Miguel. 6 o'clock yung misa nila doon every night. So, sabi ko, mamaya na lang. Umabot yung 4 o'clock. Ayoko na magsimba kasi sabi ko, hindi pa ako nakakabasa. Gano'n. Sabi ng asawa ko, hindi, magsimba tayo. Sabi, parang mabigat pa sa loob ko, diba? Magsisimba. So, I left behind my books. We went to church. Nilalakad lang namin kasi malapit lang. Once there, yung masama yung pakiramdam mo. Kasi I have PMS na rin, perimenopausal syndrome, 48 years old. So, marami na akong nararamdaman. Tapos, nung time na yun, napofrustrate ka, you can no longer read. And there's so much to cover. Alam mo yun, marami ka pang kailangang basahin, i-review. Nung nag-umpisa yung mass, alam mo, humagulgul ako. Iyak ako the entire time. Nagminisa hanggang matapos. I was crying. I was crying to the Lord. Sabi ko, ano ba to, Lord? Ano ba talaga? Sabi ko, if you want this for me, please let this be my last. Sabi ko, parang hindi ko na siya kaya ulitin pa. Alam mo yon yung
So I cried out my heart to the Lord, and after nun, alam mo, parang gumaan yung pakiramdam ko. Parang a burden was lifted from my shoulders, and nung kumain kami, pagkabalik namin sa Hospicio de San Jose kami naka-lodge, I was able to read. Alam mo yun? Yung parang, oh my gosh, yung alam mo yun lang pala ang kailangan ko. So yun, after ng exam, we went home. I was hoping, because I prayed for it, and there were really signs that the Lord gave me signs. When, anong date ba yun? November 29 ata, or November 28 came around. They announced that the results will come out on December 5. Alam mo, umiyak ako, Glenn. Sabi ko, eto na Lord yung sagot mo. You know why? Birthday ng nanay ko yan. And it is the death anniversary of Dad. Si Tiny, alam niyo, naalala mo si Dad? Yes. Si Tiny. So yun, death anniversary niya yun, birthday ng nanay ko. Sabi ko, para sa kanila to eh. Alam mo yun? So, they made it happen for me. So, sabi ko, para sa kanila yun. When that announcement came out, sinabi ko, Lord, thank you. I said, I thank God in advance. I was very hopeful. Parang alam ko na, mapapasa ako. Pero syempre, nung dumating yung December 5, yung announcement day, hindi ako nakatulog nung gabi. Takot, nervyos, na excited, alam mo yun, samot-sari. Then, hindi ako pumasok. Nagpaalam ako, I will not report. Sumama ako sa asawa ko. Sabi ko, ayoko rin stay sa bahay. Kasi parang hindi ako mapakali, alam mo yon. So, sumama ako kung saan siya. Doon ako sa opisina nila. Ganun. Tapos, ang sabi, 12 o'clock yung announcement. 11:30 na, wala pa rin. Parang ganun. 12:30 na, wala pa rin. Kaya sabi ko kasi sa mga kasama ko, i-text ako pag lumabas na. So, walang text. Sabi ko, bakit parang walang text? Baka wala. So, sabi ko. Tapos, sabi ko, sa asawa ko, kinukulit ko, tanungin mo nga, kasi hindi ako nag-online talaga. I was so afraid to go online. Sinabi ko yung asawa ko, tanungin mo yung kaibigan mo na nag-exam din kasama ko. Kung may lumabas na. So, ang sabi is, 1:30 pa daw. Okay, parang, nakahinga akong ganun. So, upo na naman ako. Kasi hindi na ako makaupo lakad ako. So, naupo na naman ako. So, yun. Nung hindi ko ina-expect, wala pang 1:30 so mga 1:20, 1:15, ganon. Tumawag yung kaopisina ko. Nung nakita ko yung phone ko na nagre-ring ng kaopisina ko, parang gusto kong tumalon, alam mo yon, pero pinipigilan ko pa rin kasi sabi ko baka premature. Nung sinagot ko, sigawan silang lahat, and they were all saying congratulations, and I know it's a surreal experience. It's something that I will never ever forget for the rest of my life. Kasi it's a very, alam mo yun, yung after nag-iyakan kami ng asawa ko. So it's very a memorable experience for me. So, yan yung journey. It's a 23-year journey for me. And na-realize ko siya at that time na hindi ako nakakapasa every time. Kino-question ko yan. Parang sinasabi ko, Lord, bakit ganun? Nag-aaral naman ako, yung ganun. Bakit hindi pa rin? But you know, Glenn, realizing it now, looking back, He prepared me. He prepared me for it. Pinasok niya ako sa court. Kasi nung time na yun, mahina ang loob ko eh. Siguro sabi ko, kung pinasa ako ni Lord dati, baka na-burnout ako or I would not have been happy. Kasi it's a very big responsibility. Masyado siyang mabigat. And at the time, mahina ang loob ko. Hindi ako, iyakin pa ako yung ganong klase. So, He had to prepare me for 23 years before niya ibigay sa akin. To make sure na pag binigay niya sa akin, it would bring out the best in me. I would be happy in the path that He wanted me to be in, you know. So, yun ang realizations ko. Kaya, I would never change a thing, siguro. I would have to, kung kailangan kong to experience failure in order to
grow, in order to realize that this blessing is something na hindi ko pwedeng ipagmalaki on my own. Nakuha ko because of my hard work lang, because of my knowledge lang, because of my work, because of my abilities. I don't think so. So he has to, let me go through this process in order to bring out the best in me, to prepare me, as in talagang in all aspects. Okay, so yun, that's my bar, my lawyer journey. So back to you, Glenn. Wow, attorney, habang ako ay nakikinig sa iyong journey, ay so much inspiration talaga yung nararamdaman ko. Ramdam na ramdam ko yung mga struggles mo kasi yes, noong pagkabata pa natin, nasubaybayan ko yung paglaki natin. Alam ko na hindi ka bibitaw at noong sinundan namin yung pag-detect mo ng bar, yung mga kaklase mo rito sa Iloilo, isa lang po yung aming binabanggit sa aming sarili at sa bawat isa. Kakayanin ko ni Ching, alam namin yan. God is with her. And talagang, yes po, attorney. Thank you At we are so proud of you na nagkaroon po tayo sa ating batch ng isang lawyer. Malay mo, kasi ang lawyering kasi age does not matter eh. Ikaw, pwede ka mag-law if you want, di ba? So it's a course, it's a profession that's not limited by age. Oo, so ganun siya. Ayun, so attorney, yung kanta na ko sa iyo na i-offer so is In His Time. 'Di ba? Lagi natin kinakanta noon sa simbahan. Alam mo, Glenn, yung that's Psalms ba 'yon? 60:22, parang ganun siya eh. When the time is right, the Lord will make it happen. I held on to that promise. Kasi totoo, if He wants it for you, talagang wala kang gagawin eh. Diba? Walang plano. Pero dahil ginusto niya, and alam mo, Glenn, nung time na nag-recap ako, yung sa PUP, when I enrolled, nanibago ako kasi mag-aaral ka ng panibago, tapos nagtatrabaho ka at the same time. Alam mo, ilang beses akong, first semester pa lang noon, ilang beses akong umiyak na sinabi ko, ano ba itong pinasok ko? Sabi ko, parang kinu-question ko yung decision ko na sinabi ko kay Lord na, Lord, tama ba to? Bakit, lama pa ba itong, kailangan ko pa bang gawin to? Yung parang ganun. Then every time na pumapasok, yung parang gusto ko na magbitaw, gusto ko na mag-quit sa recap, every time may message na papasok sa akin, be it through Facebook or yung Bible app ko or yung sa Bible ko na binabasa. May message yan siya na ibibigay sa akin that would reverse my decision. Alam mo yon, yung pabaliktarin niya talaga 360 degree, 180 degrees na sasabihin, babaliktarin ko na naman yung sarili ko, ay, kaya ko to. Yung ganun. So, siya talaga, it's Him. It's all Him. So, wala akong pwedeng ipagmalaki. Except, my God, wala akong pwedeng ipagmalaki. So, yun. And attorney, yung sinabi mo kanina that mayroong tao talaga na hindi sumusuko na i-remind ka na kumuha ka na, mag-take ka na. God is really using people to bring out His message of hope sa iyo. Yes, oo. And His purpose for you. Kasi kung minsan kung sarili mo lang pakikinggan mo, di ba? Yeah. Nega. Ayoko na nga eh, di ba? I resigned to the idea. So, pero di ba, hindi pala yun eh. May plano siya para sa akin. So, dahil gusto niya, He made the way. Di ba? God will make a way where there seems to be no way. So, yun. Ganon. Yes, amen and amen, attorney talaga. Attorney, ano ba yung may papayo mo sa ating mga kabuhay? Alam ko marami sa ngayon ang sumusubaybay sa ating mga kabuhay sa FB page na nagbabalak na kumuha ng bar exam this coming year, di ba, 2024. Ano yung pivotal point mo na maipamana sa kanila na nangyari sa'yo? Sige. Siguro the first and foremost is
never rely on your own abilities and strength. Kasi it will fail you. Not even your memory. All of them will fail you. Pero rely mainly on God. And because He will never fail you. Guaranteed yan, 100%. So, unang-una yon, let God lead you. Kasi ako naniniwala ako doon, Glenn, alam mo, dahil sa dami kasi ng pag-aaralan mo, hindi mo mako-cover lahat yon. That's impossible. Humanly impossible. Pero, kaya ang ginagawa ko, alam mo, nagdadasal ako, Lord, i-lead mo ako doon sa areas that are most probably going to come out in the exam. So yun, pag may pumasok sa isip mo dapat, because you prayed for that, you must not disregard it. Kasi alam mo, guilty talaga ako dyan eh. Second Sunday yon, before the second Sunday. May lumabas, may pumasok sa isip ko. No, before the first Sunday, pumasok sa isip ko. Stipulation 403. Yan. Narinig ko sa isip ko, pumasok na siya bigla, out of nowhere. Stipulation 403. Ay, civil law naman yun eh. Sabi kong ganon. Civil law naman yun eh. Sabi ko commercial law pala. Sabi ko commercial law naman yun. Hindi naman yung civil law. Yun pala civil law siya. Alam mo ba, Glenn, lumabas number 1. Pero hindi ko siya pinag-aralan. Grabe, nung nakita ko, Lord, sorry talaga. Hindi ko pinakinggan yung bulong niya sa akin. Pero, the good thing about it is, nung review, kasi I'm more of an auditory learner. Alam mo yon? Kaya, hindi ko alam if you remember, nung elementary tayo, hindi ako pala aral. Pero once na nagle-lecture ang teacher, talagang nakikinig ako. Kahit na kalabitin mo akong gano'n, hindi ako lilingon kasi nga nagkikinig ako kasi tamad ako mag-aral. Alam mo yun? Tamad akong babasahin ko na naman ito. Pero pag nakinig ako, I am able to, assimilate learning. I learn. So, from learning, from hearing, from listening. So, nung review namin, talagang nakikinig ako. Diniscuss yan siya very briefly. And I still remember that. Sabi nung reviewer namin, stipulation 403, it's not really important. Sabi niya gano'n. The only thing you have to remember about this is, it is a stipulation in a contract which benefits a third party. Yun lang ang sinabi niya. That's the only thing you have to remember. And yun ang lumabas sa bar exam, di ba? Nagbigay ng case, facts, and is this a stipulation 403? So, sinagot ko siya based on what I remembered from the lecture. Because I was not able to read that. When God reminded me of it, pinabibingihan ko, thinking na commercial law concept siya, when in fact, it is a civil law concept. So, yun. So, yan ang isang bagay. So, you have to pray for leading. Kung saan ka ililid para doon ka magfo-focus. At pag may binulong sa'yo, if it comes out of nowhere, better listen to it. Okay? So, better listen to it. So, yun. That's number 1. Second, stick to the codal provisions. Kasi minsan ang tendency ng mga bar examinees is they tend to focus on law cases or jurisprudence. Okay? Pero, ang grasp nila nung basic is mahina. Ganito kasi yun eh. Even if you were not able to read the case law or the jurisprudence, if you have a strong foundation of the fundamentals, yun yung codal provisions, you will be able to argue yourself out of any question. Any bar question. So yun, hindi ko na-realize yan dati. So one of the things that I realized nitong huling bar exam ko is that stick to the codal provisions, stick to the basic fundamentals. To the fundamentals, I mean. Kasi kahit saan yan, may isasagot ka. Gano'n naman ang lawyering eh. Lessons, So, third, you have to be, when you answer bar questions, you should
Pag na-answer mo na yung question, stop. Pag ang tinanong is, was the trial court correct? Okay, so you answer yes. It is correct. Why? Why? That's the deal. You lay down the legal basis of your yes. Then you apply the facts to the doctrine. So you should be doctrinal. Pag natapos na yun, stop. Ang tendency ng mga bar examinees, pahabain ng sagot. That is a big no-no. X talaga yan siya. Why? Because ang examiners mag-check ng ilang libong answers. Okay? So, wala silang pasensya. Pag nasagot mo na, tama na. Yun lang naman ang hinahanap eh. So, pag nasagot mo na yun, stop, move on to the next question. And third and last, siguro fourth, the last is be doctrinal in your approach. Wag masyadong siguro there are certain things that you have to memorize, but memorize the doctrines more. Wag verbatim of the laws, but more on the doctrine. Ano yung doctrines, ano yung principles. Legal doctrines and principles behind the law are more important because they will help you navigate your way through the exam. Pwede ka kasing mag-argue and defend your position based on those principles and doctrines. Kasi minsan, if you memorize without realizing the doctrine behind or the principle behind the provisions of law, pag may nakalimutan kang word, wala. Yes. At hindi mo siya may apply. Pero pag doctrine or principle ang alam mo, you will be able to answer the bar questions. Okay. So yun. Okay, Glenn, back to you. Sorry. Wow, attorney, napaka-inspiring talaga yung ibinigay mong mga tips sa ating mga future lawyers to be, kung ano ang dapat na mga paghanda at preparasyon sakaling makakuha sila ng bar examination. Okay, attorney, pupunta tayo sa yung nature work ngayon dyan sa Puerto Princesa in Palawan. Ano ba yung MTCC at paki-share po sa ating mga taga-subaybay? Okay. Ang MTCC stands for Municipal Trial Court in Cities. Okay, so isa siya sa kino-consider natin na first level courts. Kasi marami tayong klase, first level courts, second level courts, ito yung RTC, Courts of General Jurisdiction, tapos appellate courts natin, Court of Appeals, Court of Tax Appeals, meron din tayong Sandigan Bayan, and ito yung mga collegiate courts, and the Supreme Court. Okay, so dito kami sa kami yung pinakamababa, kumbaga, first level courts. Ang mga cases namin dito, yung, alam mo, pag may nangutang sa'yo, Glenn, pwede ka nang maningil. Small claims, hindi mo kailangan ng abogado. So, yan sa amin yan. Up to 1 million yan siya. Okay, yan yung mga klase ng cases namin. Ejectment cases, forcible entry, unlawful detainer, yan, sa amin yan. Yung mga mabababang cases, sa amin yan siya. Okay, so pag involves interest or title to property, up to 400,000 kami. Na sa tax deck mo, up to 400,000 pesos sa amin yan. At sa amin ifa-file yung case. Okay, ano pa ba? So yan, yun basta yung mga mabababang cases. Okay, so attorney, at least meron na kaming ideya kung ano yung MTCC, okay? So, with regards to your work, attorney, ano yung pinaka-mahirap so far na kaso na yung inihain o hinawakan at this time? Okay, sa amin kasi, kami yung, sa amin fina-file yung mga cases. And so far,
Ah, actually, wala naman sabing mahirap talaga na case, kasi based kami, every case that we, handle, especially pag ginagawaan na siya ng decision, we only base them sa evidence na pinresent ng both parties. So, walang, para sa akin, nakadepende lahat sa evidence. Okay? So wala talagang, para sa akin, wala mahirap na case. Kung lawyer siguro na nagpa-practice, pero actually, meron. Ang hindi siya mahirap in the sense na mahirap siya i-resolve. Ang mahirap pag it involves family members. It involves dating friends na yung alam mo yun, mahirap siya in that way kasi, in that sense kasi, tulad meron kami isang case na magkakapatid sila because of sa lupa, alam mo na yung tapos magti-testify yung kapatid laban sa kapatid, dumadating kami sa point na ina-atake ng hina-high blood yung, alam mo yun, so makikita mo yung emotional turmoil na yung na nakikreate ng mga ganitong kaso sa family members. Nagkakaroon ng strain. Siguro irreconcilable na siya. Yun ang masakit doon. Because nakarating na sila sa court, it appears na hindi na kayang i-reconcile yung differences nila. So, para sa akin, yun yung sa amin, sa mga cases namin, yun yung mabigat at mahirap. Because of that aspect. Pero in terms of resolving the same, we only base them on evidence, law, and case laws. Back to you, Glenn. Attorney, sa sinabi mo bagulang with regards sa lupa-lupa, relasyon na nagkamalat at nakahiwalay, minsan nauwi pa sa patayan, di ba? Kasi may student ako last year, naalala ko, tinanong ko siya kasi parang problemado siya sa school. Nababagabag kasi siya dahil kamamatay lang ng kanyang tatay, actually, I think in Bacolod. Kaya nag-transfer sila dito kasi yung kapatid ng tatay niya ay gustong kamkamin yung bahagi ng lupa ng tatay niya, yung kapatid. So, pinatay talaga yung tatay niya. Para na lang daw, wala na lang problema at makaiwas sila sa gulo, nag-transfer na lang sila dito. Kasi kapag mga ganun, attorney, na mga talagang mga kaso, nagkalamat sa mga dahil sa pera, dahil sa ari-arian, talagang, parang kahit pumatay ka ng tao, kakayanin talaga. Yun ang, kaya para sa akin, yun ang mabigat na mga kaso because, alam mo yun ang mga taong supposed to be malapit sa iyo. Tapos yun ang may kaso kayo. Dahil lang sa lupa, na hindi mo naman madadala pag namatay ka. So yun. Amen. Talaga, isa talaga yan sa mga gawain ng demonyo sa atin. Okay, attorney, dadako tayo sa isang segment po ng ating Hi Buhay episode na kung tawagin ay Payong Kabuhay. Okay? So ngayon po, mga kabuhay ay magbibigay ng advice, payo si Attorney Luz Ation tungkol sa ating letter sender na nag-aaral sa ngayon sa binanggit niya kanina sa isang pamantasan university po, sa Universidad po ng Iloilo. At siya po ay si Josh. Babasahin ko po, attorney, yung kanyang okay, sulat. sige. Magandang buhay, mga kabuhay. My name is Josh from Molo, Iloilo City. Ako po ay 18 years old at ako ngayon po ay first year college na kumukuha ng BS Tourism sa FINMA UI dito sa Iloilo City na nagsisikap upang makapagtapos ng landas na aking tatahakin. Sa ating guest na isang abogada, ako po ay nagagalak na bigyan ako ng payo kung sakaling mag-shift. Gusto niya talaga mag-shift kung sakali ng kurso at kukuha ng law. Ano ba ang paghahanda ang gagawin ko? At may tanong po ako in mind na narinig ko po na ito matindi, attorney, yung sinabi niya, yung narinig niya. Lawyers are liars. Please shed light on this. Attorney, ikaw nang bahala. Okay. Thank you for the question, Josh. Ganito. So, as to your first concern, yung
kung ano ba ang maipapayo ko kung gusto mong mag-pursue ng law. Actually, hindi mo kailangan mag-shift kasi pag kumuha ka ng law, you have to be a bachelor's degree holder. Dapat graduate ka munang 4-year course. You have to have a pre-law course. So, kung nag-BBS tourism ka, you can always finish that. And if you think na talagang gusto mong mag-law, you can always enroll after. Okay? So, you don't have to change courses. Kasi kailangan mo naman talagang magkaroon ng bachelor's degree bago ka makapag-enroll ng law. Ang sa tingin ko lang kailangan mong paghandaan is first and foremost, you have to determine kung talagang sigurado ka at talagang gustong-gusto mo na mag-law. Kasi aaminin ko sa'yo, ang buhay ng isang law student ay hindi biro. Hindi ganun kadali. Okay. It's not just passing the bar. Ang bar kasi ilang buwan lang. Ang law school is 4 years. And law school is no joke. I tell you. Mahirap siya in the sense na wala ka namang background sa law, di ba? Pero ang babasahin mo, law books. And assignment mo, first meeting, minsan may may question and answer na, may recitation na, wala pang assignment, may recitation na. And it's an everyday thing. A recitation in law school is an everyday thing. Mag-a-assign ng 30 cases, mag-a-assign ng 20 articles for you to read or memorize. Then you will recite on that. That's every day. Okay? Every day. So, tapos, kultura talaga sa law school is, kasi ang law school is survival of the fittest. It is, parang culture na siya doon, na to ensure na itong mga batang pumapasok dito ay talagang gustong-gusto at makasurvive. Ganun yung kultura doon. So, minsan, actually, most of the time, ipapahiya ka. Okay? Just to test your character siguro and your determination. Ipapahiya ka. Minsan, there will be times na you will be asked. Depende kasi sa teacher. Merong teacher na papatayuin ka. O recite on what is the case of People versus Mangulabnan, for example. So, i-recite mo. If you're not able to decide kasi hindi mo nabasa, dahil ang dami-daming inassign na cases eh. O sa dami ng cases na nabasa mo, hindi mo na matandaan. Minsan, hanggat hindi ka nagsasalita, nakatayo ka lang dyan. Magtitingin lang kayo ng teacher mo. So, the entire time, nakatayo ka lang. Okay? So, may mga ganong instances. Hindi lang yon, minsan may sasabihin sa'yo na talagang mapapahiya ka in front of the class. Pero, that's just the way it is in law schools. That's part of the training. Kasi pagdating mo sa court, ganun din naman. Pagdating mo sa judge, there are judges na talagang matindi. Ipapahiya ka doon in front of your client, in front of your colleagues. So, it's not something new. Pag nasanay ka sa law school, pagdating mo sa courtroom at napahiya ka doon, it's not something new. So, kaya yung culture na yan, being in law school is a training ground for the actual battle in court. So, if you're willing to go through that, okay, if you're willing to read books and books and books and cases and cases and cases every day, if you're willing to memorize, then proceed to law school. Kaya ang unang mong dapat i-ready is yung self mo. Are you that interested? Are you that passionate about being a lawyer for you to be able to withstand the rigorous training that you will go through? You will have to go through for the 4 years in law school. Okay? And the bar exams, ibang usapan din yun. Yun ang, so, if you're willing, then it will be a rewarding, actually,
experience, it will be a rewarding profession. It will reward you naman in the end. So, it's worth the effort, it's worth the humiliation. Yes. Okay, the embarrassing moments in the classroom na hindi ka na makasalita kasi hindi mo na maalala or na mental block ka na. So, yun, worth it ang yung experiences na yun. It will help you also become nakapalang mukha, joke. Hindi, it will help you also siguro to react positively even under very high tension and pressuring circumstances. So kasi ganun talaga yung trabaho. It comes with the job. So yun, ang sa akin muna, you focus on your bachelor's degree. Kasi malayo pa naman yun eh. So, focus on that. Pag natapos mo yan and na-determine mo talaga that you really want to become a lawyer, then mag-inquire ka ng mga law schools. Doon mo yun na naman ang mo, kung saan mo gustong pumasok. Ayun, sige. I hope you have I have helped you in that aspect. Sa pangalawang tanong mo naman, aray talaga, tama. Kasi diba, actually, that is a misconception. That is not true. Why? Kasi lawyers are champions of the rights and interests of their clients. Okay, so hindi niya kailangan i-please yung kabilang party. Ang kailangan niyang protektahan at hanapan ng lusot at hanapan ng remedy under the law is yung client na nire-represent niya. Okay? So, we should siguro, for you to be able to understand this, kailangan nating imaginein na in a court of law, sa usaping legal, there are two parties. Okay? There are two parties and sa gitna nun is the court or the judge. So, sa kabilang party, iba yung allegations niya, iba yung claims niya. Sa kabilang party, iba rin yung opposing claims sila. They have opposing claims. Definitely, they will have opposing remedies and different arguments under the law and different case laws under the law. Maghahanap sila, syempre as lawyer, ang trabaho mo is to research on the possible defenses of your client. Okay? So, example, very example, kasi ito yung mga laging cases namin. Lupa, possession, ejectment case, very simple. Ejectment case is all about ang issue lang na i-resolve ng court, who has the better right to possess the property. Better right of possession lang yan siya. Hindi pinag-uusapan yung pag-aari ng property. Although, it will be tackled later on kung yung opposing party also claims ownership over the property being possessed. So, halimbawa, si party A, ang claim niya is nag-file siya ng unlawful detainer kasi siya yung may-ari ng lupa at yung taong yan ay nagre-renta lang sa kanya. Okay, so sabihin natin ang rent niya is for 5 years. Okay? So, at nag-end na yung 5 years, so pinapaalis, ayaw pang umalis ayaw niyang i-renew yung contract. Pinapaalis niya na yun yung lessee niya, yung kanyang, si B, nagre-renta. Okay, ayaw umalis ni B. Okay, nag-end yung contract. Ano pa ang basis mo under the law to stay in the property? Wala na, di ba? Pero, under the law kasi, hindi pwedeng basta-basta paalisin ni ACB. Only the court can order B to vacate the property. So, anong gagawin ni A? Pupunta siya sa court. Magfa-file siya ng ejectment case for unlawful detainer. Okay? So, magpa-file siyang ganon. Ang sabi ni B, ni A, sabi ni B, hindi niya ako pwedeng paalisin unless bayaran niya yung bahay na pinatayo ko. Okay? So, nagpatayo naman ako ng bahay sa lupa na nirerentahan ko. Sabi niya ganon. So, sabi ni A, hindi kita kailangang bayaran. Wala akong obligasyon na bayaran ka kasi
Sa kontrata natin, hindi ka pwedeng magpatayo ng permanent structure. Ang sa kontrata natin, pwede ka magpatayo ng structure, pwede kang magpatayo ng bahay, pero temporary or light materials. Kasi 5 years lang ang kontrata natin. Sabi ni A. Ang sabi ni B, hindi basta, kailangan mong bayan, ginastusan ko yan eh. O, di ba? So, yun, si B, pupunta siya sa lawyer niya. Sasabihin niya ang kaso niya. So, ang si B, si lawyer, ano ang obligation niya? To help B in his interest, protect his interest under the law. So, magre-research si lawyer, may karapatan ba si B to be reimbursed of his expenses sa pagpapatayo niya ng permanent structure doon sa lupang nirerentahan niya kay A. Okay? So, pag na-discover niya kung na meron, naghanap siya ng law, naghanap siya ng jurisprudence or ng case law, nakita niya na, ay, pwede. Okay? So, yun ang magiging defense niya. So, it's not, hindi niya tinutuwid ang baluktot. Ang kanyang ginawa is hinanapan niya ng remedy under the law or ng depensa under the law ang kanyang kliyente. Hindi pagsisinungaling yon. Ang pagsisinungaling is fabricating evidence. Hindi naman kami nagpa-fabricate ng evidence. We only look for defenses or yung tinatawag nating lusot, which is a lusot na hindi illegal na lusot. Lusot na may legal basis in law or jurisprudence. So, baka kasi ang impression nun sa kabila, sinungaling yan, hindi naman totoo na ganon-ganon. Impression lang nila yon. Kaya siguro nagkaroon ng ganong parang concept or idea or connotation about lawyers being liars because gumagawa sila ng paraan para madepensahan yung interest ng kanilang kliyente under the circumstances based on the facts of the case and kung ano ang nakita nilang pwede niya maging defense under the law and jurisprudence. So, hindi totoo yun. Please, Josh, huwag ka maniwala. Kasi, di ba, kung liars kami, ano na lang? Ang judges are also lawyers. So, if that is true, what will happen to our justice system? Diba? So, it's not true. Lawyers are just champions of the rights of their and interests of their clients. Kaya ganon. Obligasyon nila yun eh. Sworn duty nila na isulong at iprotektahan ang cause, ang interest at ang rights ng kanilang client and kung makitaan nila under the law. Basta legal means, wala silang maging pwedeng, they cannot shy away from that obligation. So, pag binayar, they are paid to do that. So, if the lawyers, lawyers have the duty to be candid, to be honest before the courts. So, hindi totoo yan, that lawyers are liars because we have that obligation. And the court will be able to see that. They will see that kasi evidence-based ang lahat eh. And factual. Evidence-based and factual. So, pag nag-fabricate ka ng evidence, the court will discover. And the court, kaso yun. You can be disbarred. So, that's not a correct or that's not an accurate description of lawyers. Oo. So, pag naging lawyer ka, you will know na hindi totoo yan. Hindi totoo. Okay, Glenn, back to you. Okay, attorney, thank you so much for shedding light sa concern po ni Josh. Actually, nung narinig ko yung question na basa ko, pangalawang beses na to, attorney, na talaga na experience yung lawyers are liars. I think, na-remember mo yung natin, yung fourth year high school tayo doon sa DePaul, na nagkaroon po tayo ng career guidance something, na inimbitahan ng school yung mga lawyers, may mga priest doon, may mga teachers, at isa sa mga kaklase natin attorney ay tumayo talaga. Naalala ko pa talaga yung question niya, straight to the point. Is it true that lawyers are liars? Nasaan ba ako nun? Diretsahan talaga.
And then tumayo yung lawyer at ganun din yung sagot yung sinabi mo sa kanila. So, hindi siya totoo. Hindi totoo. Ay, baka, hindi. Tsaka siguro dahil, di ba may movie na Liar, Liar, and si Jim Carrey yun eh, and he portrayed the role of a lawyer in that, kung liar man siguro, baka personal niya yun, pero not because he is a lawyer. Okay, so, hindi talaga siya totoo. It's a misconception. It's misleading. Itanong ko lang, di ba during the trial, mayroong Biblia na inilalapag doon at inilagay yung kamay ng kliyente. Paki-explain ano yung purpose doon. Okay. Kasi pag nagte-testify ka in court, you testify under oath. Kaya, di ba, nakapatong yung kamay, tapos you raise your right hand. Tatanungin ka nung court employee, do you swear to tell the truth and nothing but the truth before this court or in the court of law? The client will answer, yes. Okay? So, yun, you're taking an oath that you will tell the truth and nothing but the truth. Kasi, if you tell lies, or if you not tell the truth under oath, pwede kang kasuhan for perjury. Diba? So, yun. Kaya, or false testimony, pwede kang kasuhan. Kasi under oath yun eh. Kasi kung hindi under oath, paano ka ibabind sa mga sasabihin mo? Diba? Parang walang value yung sinasabi mo. Pero dahil under oath siya, you cannot just invent. Diba? You cannot invent facts or fabricate evidence. Kasi pwede kang balikan. You are bound by your testimony, and because it's under oath, you can be charged with perjury, or you can be charged with false testimony. Okay, ayan. Josh, maliwanag mula sa ating minamahal na abogada, lawyer, isang manananggol. Manananggol ng katotohanan ang ating mga lawyers. Okay? So, this time, attorney, dadako na tayo sa isa na namang segment ng Hay Buhay, which is mapapasalang ka sa ngayon sa fill in the blanks. Okay? So, parang ito yung exam natin noon, nung elementarya, fill in the blanks. Blank is blah, 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 blah. Okay? So, definition of terms ba to? Yung parang ganon. Tingnan natin, sige. Mga kabuhay, tingnan natin ang lalabas sa titig po ng ating minamahal na abogada, si Attorney Dion. Okay, fill in the blanks number 1, attorney. Ang isang lawyer ay blank. Ang isang lawyer ay, as I've said kanina, champion of the interest of his client. That's and he is an officer of the court. So yan ang explanation ko kasi ganun naman talaga eh. Kaya nga sinasabi nila you cannot even if you will not handle the case. Pag may lumapit sa iyo, nanghingi ng consult or ng advice, parang may obligasyon ka to give that advice just because you are a lawyer. Kasi 'di ba, you are an officer of the court. You are the champion of the interests, rights, and of your clients. So even if you are unable to appear in court for that client, kailangan mo siyang, pag nagtanong siya sa'yo, you have this obligation to give legal advice. So that is, for me, that is a lawyer. Okay, thank you so much sa question number 1. Number 2, hindi ako tatanggap ng kaso kapag blank. Naku, bawal yan. Bawal talaga. Actually, hindi ako tatanggap ng kaso kapag yung mga kaso, attorney, na pwede mong i-deny. Siguro, for me, sorry to have to say this, pero siguro kung mga drug lord. Oo, kasi I don't know, parang ayoko siya talagang hawakan pero alam mo kasi, Glenn,
yun nga kasi ang trabaho ng abogado kasi is pag may lumapit sa'yo, pagtatanggol mo sila, di ba? So, given the choice, if I were given the choice, yun yung mga klase ng kasong ayaw kong hawakan. Because of the ill effects that kind of industry na siya eh. It's not just a small time problem. It's an industry na grabing ill effect sa society. So, especially sa youth. So, it's not something that I would be willing to defend. If I can say no, I will. Sa ganyang klaseng case. Pero attorney, follow up ko lang dun sa sagot mo. What if may isang kliyente na dumulog sa iyo at nakita mo according sa mga ebidensya at sa mga testimonya niya na nagsisinungaling siya, tatanggapin mo pa ba? Mahirap yung gano'n. Yeah, ganito kasi, if ililay down ko kaagad, at the onset, sasabihin ko kaagad na if you want me to help you, you have to be honest with me. Kasi hindi kita talagang matutulungan, totoong matutulungan pag hindi mo sinabing totoo sa akin. So, pag ganong klase at hindi pa rin nagsasabi ng totoo, I will also decline siguro. I will not accept that kind of client. Kasi, ilalagay ka niya sa alangan. Tama, attorney. Yun kanina yung shout-out ko kanina sa ating FB page. Ang katotohanan na binaliwala ay mananakit sa pagtanggap. That's true. Totoo lang. Oo. Even if the persons involved will not discover the lie, it will catch up on you, di ba? Catch up to you. Oo. Babalik talaga sa iyo. Okay, punta na tayo sa kasunod ng fill in the blanks, attorney. Ang iniidolo mong lawyer ay si Blanc. Tatay ko, syempre. Yes. Tatay ko. Although hindi actually sa totoo lang. Dahil nga maliit pa kami nung nawala yung tatay na. Pero kasi, meron akong teacher sa College of Law dati na kaya naging proud talaga ako na anak ako ni Virgilio Mario. Ni Attorney Virgilio Mario because that teacher, he came to me, tapos sinabi niya, anak ka ba niya, no? Kasi gano'n, opo, sir, sabi niya. Tapos sinabi niya sa akin, alam mo yung tatay mo, hindi ko niya siya makakalimutan. Because when I was starting, he was the only one who helped me with my case. And naipanalo niya daw yung case niya na yun because of my father's help. So, that's why yan din ang ginagawa ko. If lawyers come to me for help, for advice, I also hindi ko tinadamot yun because sino ako para ipagdamot yun. If there's an opportunity to help, then I grab it. I help it whenever I can. Basta legal lang. Yes, attorney, ramdam ko talaga yung kabaitan mo, yung kabutihan mo mula pagkabata natin. Alam ko na talaga yan, kilala ko na itong mga kabuhay. Mula sa paglaro ng Chinese garter, lagi na nanalo. To, hindi namin talaga matatalo. To, kasi ang lakas ng lumulgag. Lakas ng lumulgag. Kasi noon, nagsa-Chinese garter, hindi na po mga babae, pati mga lalaki po nagkikityoy. Yes, oo. Yan lang yung laro namin dati. Attorney, tungkol sa kay tatay mo, parang may kwento ka last time sa akin nung bata ka tayo na kung nanalo yata sa sweepstake yung pinili niyang ng parang stop na sweepstake na ilang araw niyong hinanap pero natapos na yung deadline something, nakita niyo yung yung slip na yun. Tama ba yun? Tama ba yun? Hindi ko maalala, Glenn. I'm sorry. I can no longer remember. Pero ang tatay ko dati mahilig sa ganyan. Kung bumibili yan siya, stab yan eh. Pero I'm sorry. Matanda na tayo. Attorney, naalala ko talaga. Naikwento mo sa akin na ilang taon na yun. Ano talaga yung Buti ka pa. Number niya, lumabas, hinanap nyo yung stab doon ng sweepstake, hindi nyo nakita. And then natapos na yung deadline something, doon na, so hindi na na-claim. Parang ganun.
Tama, I don't know. Ala, yan na tayo. I can no longer remember. Sorry. Sige. Yeah, Kasi totoo yan. Short-term memory i-delete na lang natin to. Sige. Attorney, next po na fill in the Hindi naman, okay lang. Yeah. Fill in the blanks next po. Kung kayo yung magiging Supreme Court Justice, ano yung una mong aayusin sa ating bansa? Something like that. The system na siguro. Sa Supreme Court lang naman eh. Ay, sa tingin ko yung mga nagpapabayad ng mga court employees. Kasi, nakakahiya na. As a court employee, parang pag may mga lumalabas na ganyan na nagpapabayad na court employees, nadadamay kami eh. Nababahiran yung pangalan ng Supreme Court. The entire institution the credibility of the entire institution is put into question. Kaya, kung magiging Supreme Court Justice ako, isa siguro yan ang uunahin. Kasi as in so far ngayon, marami kasing innovations na ginagawa sila Justice, ang Chief Justice natin, Esmundo. So, parang wala na akong mai-add pa doon. Pero ito talaga, if there's one thing, this would be it. To cleanse the judiciary of corrupt employees. Glenn, back to you. Yes po, attorney. At talagang hopefully by God's grace, sana magkaroon tayo ng magiging Supreme Court na justice na aayusin, lilinisin talaga yung mga ganito. Ay naku, hindi ko na inaambisyon na utang na loob. Sige po, next fill in the blanks, attorney. Nadudurog ang puso mo kapag blank. Pag may mga lawyers na hindi nila talagang pinag-aaralan ng gusto yung case ng clients nila, na dumadating sa point na imbis na makatulong ay naipapahamak nila yung kliyente. Hindi siya bagong din. Being in the court, I've been in the court for siguro more than 8 years na. So yan yung isa sa mga bagay na nakakalungkot para sa akin. Minsan iniiyakan ko yan. Tatawanan na, I Snow, yung pusa namin. Iniiyakan ko yan kasi minsan, alam mo yun, you're supposed to be part of the justice system and you cause injustice instead of helping the person, seek justice. So yun yung isa sa mga nakakalungkot para sa akin. Glenn? Okay, so thank you so much for that. Okay, attorney, makabuluhan talaga yung mga binanggit mo sa ating mga taga-subaybay. Pupunta tayo sa kasunod na fill in the blanks. Kung ikaw ay magiging Supreme Court Justice, ang una mong aayusin ay blank. Okay. Yung mga I will cleanse the judiciary of corrupt employees siguro. Kasi maraming lumalabas na may mga issues ngayon na lumalabas that some of judiciary officials, not officials, employees can be bribed or are being bribed. Okay, so it's kasi siya, it affects the credibility of the institution itself. Hindi lang ng tao na involved, but the entire judiciary. So, for me, if I to become a Chief Justice, that would be the first one. The first act that I will do. I will cleanse the judiciary of corrupt employees. Okay, thank you for that answer. Let's proceed, attorney. Kung sakaling bibigyan ka ng pagkakataon na baguhin
isang bahagi ng iyong past or nakaraan, attorney, ito ay blank? Wala. Because if you change any part of the past, then I would not be here. So, siguro more on siguro yung mga actions and attitude dati. But as to yung major decisions and circumstances, siguro I would never change anything because parang I love being me now. Parang ganon. So, it's my being me now is a product of the circumstances, the things that I went through, the decisions that I made, the mistakes that I made. Okay, so yung learning process na yon is very important. That's why I will never change a thing siguro. Okay. Walang pagbabago kasi yun ang talaga yung kagustuhan na nasa itaas, di ba? Yeah, okay. I think so. I believe so. Next, fill in the blanks, attorney. Kung gagawa ka ng batas, law, at ipapasa ka agad, ano ito? Ito ay blank. Divorce? Joke. Divorce law? Yun na lang atang wala tayo. Alam mo, Glenn, kasi sa Pilipinas, puro tayo law. Yeah. It's not the lack of law. Yung problem natin is not the lack of law, but the implementation or the effective implementation of our laws. Ang dami-dami nating batas. So, I will have to leave that to the lawmakers. Ang hirap. I don't think na kailangan pa tayong gawing batas. Sa tingin ko, ha. But the problem that should be addressed is the implementation, the effective and efficient implementation or enforcement of these laws. Yun siguro yung problema natin. So, for me, wala akong maisip. Yes. Sorry. Attorney, kung sa batas ang daming batas, ngunit yung implementasyon, doon tayo talagang mahina. No? Yun ang problema, actually. Sa pagsunod. Okay. Next, fill in the blanks, attorney. Kung hindi ka nagiging abogada sa ngayon, ikaw ay isang blank. Teacher? Yeah, okay. Sa tingin ko, teacher. Kasi, di ba nanay ko teacher? Tatay ko abogado. So siguro, dahil abogado ako ngayon, if hindi ako abogado, yung profession ng nanay ko ang pinasok ko sa tingin ko. Kasi I love to impart learning sa mga estudyante. Alam mo yung light bulb, ano ba tawag dyan? Light bulb moment na nakikita mo sa mukha nila yung understanding. That's a very fulfilling moment for me. So, siguro teacher. College teacher. Okay. Attorney, we now come to the last part. At ito ay ang pag-share mo ng 4 na specificong bahagi ng iyong karanasan. Since dito po sa ating sa ating program na Hay Buhay, ang buhay po ng tao, attorney, ay parang pelikula, 'di ba? May komedya, may trahedya, nakakakaba, at syempre hindi mawawala yung pa-action pa. Nais po naming malaman, attorney, sa buhay mo in the past, maliit ka, elementary, high school, kolehiyo, na pagkuha ng bar, nagkapamilya hanggang sa ngayon, yung 4 na naranasan mong mga emosyon, nakakatawa, nakakalungkot, nakakakaba, at action. Attorney, please share that to our audience. Komedya. Nakakatawang bahagi ng iyong buhay. Nakakatawa. Kailan ka natawa o mahagulgul sa tuwa? Kailan yun? Hindi siya comedy eh. Pero happiness. Oo. Ang hirap din. Nakakainis ka. Talagang natawa ka talaga, attorney, na sa sandaling yaon, parang hindi mo mapahinto yung sarili mo sa kakatawa. Actually, every time na
magkakasama kami magkakapatid, especially yung bunso namin, si Bobit. Si Bobit, okay. Kasi siya yung komedyante sa family. So, every time na magsasalita yan siya, yun talaga yung as in tawang-tawa ako. Kahit yung kuya ko, si Jojo, di ba? Pag kinukwento niya yung kung paano siya nagtuturo sa mga estudyante niya, grabe, natatawayan kami. So, ganyan yung, siguro yung, pag sinabi mong comedy, yung mga funny moments na sinishare namin. I share with my brothers and sisters. Siguro yun yung isa. Ano na nga next? Comedy din. Trahedya, nakakalungkot. Trahedya. Siyempre, nung nawala yung nanay namin. And si daddy. Pero kasi these are realities of life that we have to accept. But it doesn't mean that you parang maluwag, madali siya tanggapin, ano? So, if there was to be a saddest point, that would be it. Yung pagkawala nitong mga very important persons in our lives. Next is, ano yun? Nakakakaba. Ay, siyempre, bar exam. Bar exam, tapos recitation every day. Oy, Josh, para sa'yo to. Para kay Josh, nung nag-aaral ako especially nung first year, maliban sa salon pa sa likod. Meron ako salon pa sa likod kasi pag nagbabasa, the whole day nagbabasa ka. Siyempre yung posture mo, hindi mo na minsan napapansin. So, masakit yung dito. Lalagay ako ng, anong tawag doon? Kasasabi ko Salon pass? Salon pass. Salon pass para sa back pain, sa shoulder ko. Nag-ano din ako, para ako mag-LBM sa kaba. Every time, kasi alam ko may recitation. Sa law school kasi, ang ginagawa ng teacher namin, binabalasan niya yung class cards. So, hindi alphabetical yung tawag. Usually, balasa yan, ganon. So, kung swerte mo, matatawag ka. Okay, so yun, every time na malapit na yung klase, masakit na yun yung tiyan ko, parang LBM. So, ang kaba is during my law school years and every time na magbabar exam ako. So, yun siguro. Ano pa? Action? Yeah, action. Action siguro yung nahulog ako sa motor. Nahulog ako sa motor, Glenn. There was a time, papasok kami ng office. May tumatakbong aso. So, iniwasan nung asawa ko. Naiwasan yung tumatakbo. Yung pala may kasunod, naghahabulan pala yun. So, yung second na dog, yung hindi na naiwasan. Nahulog ako. As in, parang nadulas yung motor namin. Tumalsik talaga ako. So, yun yung action. Stunt woman ako nung mga panahon na yun. Salamat, hindi na naulit. Ang sakit, grabe. So, yun, yung action sa buhay ko. Wala na? Yun na yun? At attorney, hindi naman natin maihabla yung aso, di ba? Kaya nga eh. That's even actually, pinuntahan niya yung owner ng aso. Kasi, di ba, yung mga aso dapat nasa loob ng bakuran eh. Hindi dapat pagala-gala. Kasi talaga minsan makakadisgrasya ng tao. So, yun. Responsible pet ownership dapat. At ito yung karaniwan talaga, attorney, na nangyayari dito kapag makagat tayo ng aso. Yes, so responsible pet ownership. Dapat, kung alam nyo may tendency yung aso nyo mga gat or makaperwisyo sa iba, itago nyo, ikulong nyo sa cage or isara nyo doon sa loob ng bakuran ninyo. Kasi nakakatakot eh. May isa kaming aso, yung nangahahabol yan siya dati, nang nagmumotor, nang dumadaan. So, naisip ko kasi baka makadisgrasya ng mga motorista. Siyempre, matatakot kapag papabilis ka, baka magulat ba, makadisgrasya. Tinali namin. Naobliga kami ipasok sa loob talaga. So, yun. Yun. Ano pa? Wala na? Wala. Okay, so mga kabuhay, isa talagang makabuluhan at makahulugang pagtatagpo, tapatan with Sir Glenn and Attorney Ching Luz at Adjon. Okay, so sa mga
estudyante ko po, attorney, wala po talaga akong magagawa. Kailangan ko po sagutin ang kanilang tanong sa sandaling ito. Sana hindi ka mabigla. Ano yun? Kasi, ang tagal-tagal nilang nagtatanong po sa akin kung meron ba akong first crush. Ay, nako. At my dear students, kailangan ko na pong ilalantad yung totoo. Yung taong nasa harap ko po ang siyang aking first crush. Nung elementarya, syempre dadaan talaga tayo sa mga ganong bahagi ng ating buhay. Kasi lagi ko po kasama. Pinalaman yan, Gwen. Oo, kasi lagi ko po siyang kasama eh. Sa paglalaro ng Chinese garter, pagpa-baseball ng mga kalabash. Nagdala mo pa ba doon, attorney? Baseball natin, kalabash yung bola. Ang bigat-bigat pero pinapalo pa rin. Miracle fruit pala siya, it turns out. Yeah. And then, diba? Hindi natin alam dati. Oo, laging kasama, kaibigan, kalaro, okay? At syempre, ito yung kasama natin, yung ating guest speaker sa ngayon na si Attorney Adjon, mga kabuhay, ay yung aming first honor talaga mula preschool hanggang graduate po kami ng grade 6. Kapag kaklase ko po siya, nandun po ako sa top blah 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 lang. At for your information, attorney, nakaisa po ako, nakabingwit po ako, naging first honor po ako. Pero, hindi ka naging kaklase ko kasi nung grade 3 tayo, kung nalala mo, isang section pa lamang po doon, nagkaroon po ng ikalawang section. At kami po yung first na mga estudyante ni Ma'am, hello po kay Ma'am Monteclaro. Okay? At hi, Ma'am. First time ko pong umiwalay sa iyo, attorney. Kaya't, nagiging first honor pa ako sa kabilang section. Thank you for that. Ganun. Nakahiwalay. Effort. Okay, sa mga estudyante ko po, ayan na, huwag na kayong kumulit sa akin kasi alam niyo na yung first crush ko si attorney po yan. Alam niyo kasi si attorney, parang parang pelikula na kalalabas lately, yung Inside Out. Blockbuster po yan, yung Inside Out. Maganda po talaga siya, inside and out. I assure you. Salamat. Yan talaga. Batunon ko na, batunon. At attorney, lagi po tayo napapractice noon sa ating parokya, sa choir, sa mga kaya nga. Oo, sa mga fundraising natin. Kaya ikaw yung ating scriptwriter, director sa ating Buntatala Youth Organization presents Hiwaga. Okay? At yung una nating yung play, yung role ko doon, napakabigat talaga ng role ko, attorney, yung binigay mo sa aking role. Extra ka ba doon? Ako yung waiter doon sa mga bigating superstars natin. Na si Jan, tsaka si Vivian. Si Vivian. Ako yung taga-bigkit ng mga plato, ng mga baso, kasi waiter ako doon. Thank you. Naalala mo pag hindi ko na ganit madumduman. Grabe. Attorney, yung ating yung proceeds natin, laki talaga ng tulong sa ating asosasyon, especially doon sa ating maliit na kapilya. Kasi kailangan talaga... Ang system ba yun? Oo, nasa gilid po ng ating gymnasium. Maliit siya, medyo hindi pa talaga maayos, kaya laki po lang tulong sa pamamahala po ng attorney at ng ating mga leaders doon ay talagang nagbagong po yung ating kapilya. At hindi ko yun makakalimutan, attorney, sa tuwing tayo ay nagpa-practice ng choir, di ba? During the mass. Kasi singer to talaga to, all-rounded Singer, gitarista. Nandiyan na ba yung gitara mo, attorney? Meron akong gitara. Pasampol naman? Pasampol naman? Oo. Wala sa usapan yan, Hindi ako sige, wala sa usapan. Sa next episode, mga kabuhay, katotoo lang mga kabuhay, napag-usapan po namin ni attorney na hindi po matutuldukan, magtatapos yung kanyang speakership sa guesting po, kahit libre, walang bayad. Para po sa inyo to, makakatulong po siya sa lahat po na mga usapin ninyo sa buhay, sa inyong mga idudulog na mga problema. Kaya ako po ay tatanggap po ng inyong mga tanong
At siya po ay magbibigay liwanag sa mga iniinda I will try my best. Yeah, sa mga tanong po ninyo in the future. Magkakaroon po kami ng segment na gano'n. So, attorney, any parting message po sa ating mga kabuhay na taga-subaybay na alam po ay nagugustuhan at na-inspire sila sa lahat ng iyong mga sinabi. Sana naman, actually, isa lang yung message ko sa buhay, wala tayong pwedeng ipagmalaki, if there's one thing na hit ni Lord, it's pride or arrogance. So, if we reach a certain level of attainment sa buhay natin, it should not be cause for us to lose sight of who we are as children of God, as creatures of God, as human beings, fallible human beings. So, ang dapat lang natin ipagmalaki is that we are children of God. Yung ating, the power of our God. Kasi anything is possible with Him. So, we are enabled, we are empowered. Okay, so, let's, yun lang siguro, humility is key to success para sa akin. Kasi if you're not able to look back and thank the people you met along the way na who helped mold the person that you are today, then hindi ka successful as a person. Success for me is not measured by the amount of money that you earn or the number of titles that you have, okay, or the house that you have, or the number of cars that you have, or the property that you've amassed. But it is a success is being content, is being at peace with yourself and with the world around you, being at peace with God. Okay, that is success kasi it will make you truly happy. Yun yung talagang totoong maligaya ka sa loob. Hindi yung, kasi minsan successful ka in your career and you become wealthy, but you still feel empty. So, anong makabuluhan, anong kabuluhan nun sa iyo? So, it won't mean anything. So, for you to be truly happy, at yun yung para sa akin ang kailangan mo sa buhay. And also, let's treat other people with respect, with utmost respect, without looking at their title, without looking at their status in life. Pag pumunta sa opisina, tratuhin ng maayos. Kahit na ano pa ng itsura niya. Diba? Kasi, whatever you do to the least of your fathers, you do unto God. Binabalik mo sa Kanya yun. So, para sa akin, napaka-importante yun. And that is the true measure of success because you become mature. You become a mature human being by being that, no? By not looking at the superficial things in life. Ito yung measure ng maturity, yung level ng maturity na kailangan natin to become happy, to become at peace with yourself, no? With your status, with who you are. Okay, acceptance. Contentment equals happiness. So, yun. Be humble, be honest with your dealings, and be kind. That's very important. Be kind. Yun lang. Yun naman sasabi ko. Hi, Glenn. Attorney, ang nakakamiss maging bata, ano? Yeah, nakakamiss ang pagiging bata. Ang sarap pakinggan sa tenga, attorney, ng mga salitang lumabas sa bibig mo. Kakaiba, talagang makahulugan. You are really guided by God, no? Yung pagiging makadiyos mo, nung pagkabata natin ay talagang tangan-tangan mo hanggang sa ngayon. We are praying. Si Glenn, hindi niya ako iniwan Oo. Yes. Because he never left my side in everything, especially on my lowest
Okay, on my lowest moments, talagang siya lang yung nandoon. Yung siguradong nandoon and never left. Yeah. That's why. Yung sinabi mo, attorney, na hindi talaga yung pagiging wealthy na ikay empty at ikay hindi happy, ano? That's true, oo. So, walang silbi yun. It won't serve you. That's not success at all. Yes. Okay, so ayan po mga kabuhay, napakinggan po natin yung ating very special talagang guest speaker na si Attorney Luz Ching Mario Adjon, na talagang nag-shed light sa lahat po ng mga tanong natin at talagang nairaos niya lahat din po ng mga tanong ko sa kanya. Congratulations. Sa mga tanong mo, grabe ka. On the spot yun. Para kang law professor. Okay, so ayan po mga kabuhay, isa na naman pong kwento ng isang karaniwang tao na may di pang karaniwang kwento kagaya ni Attorney Adjon ang ating nasaksihan ngayong umaga po. Kaya po, sa ating FB page, please do not forget to share, like, and pa-heart po tayo doon dahil marami po tayong mga matutulungang mga kabuhay out there na hindi natin alam na kapag nakapanood po nito ay may inspire po sila, ma-motivate in life kung ano man ang kanilang mga pinagdadaanan. Kaya dito po sa Hay Buhay, kwento mo, ikwento mo dahil ang taong walang kwento ay walang kwenta. Okay, so that's it, Attorney. Thank you so much. And Thank may you, Glenn, God for inviting bless me. us all. Siyempre po, ikaw pa. We are looking forward sa mga susunod na episode. Okay. Thank you so much, Attorney. God bless po Bye-bye. sa inyong pamilya.